What up, everyone? It's your boy TRES, and in this video, we will be reviewing GL versus JD Isabuhay 2024 here on Flip Top. I just want to give a huge shout out to my man Dandy Matias. This right here is your request, and to everybody else who requested this battle. Let's go review this one. Unang banat! Para sa inyo! Magingay para kay JD! Akala mo ba langit to? Ito'y helta nga! Pakilala na sa'yo, magingay para kay JL! Umpisa pa lang JL ka na! Next. Nakaraang ahon! Ako'y nalamo ng buo! Durog na payuko! Pero ang mandirigma mas tumatapang pag nakaamoy yan ng dugo! Kaya GL, kamusta? Sige ngayong kadumaing! Nagtawag yan ng all gods! Drug lord dumating! Pero hindi, gas-gas na yon. Ito mas solid para di na mamalayan na tinatawag mo yung Diyos! Ang dumating si kamatayan! Andito na sundo mo! Sasabay ka ba? At tama lang na magtawag ng Diyos kapag mamamatay ka na! Anong akala mo? Biruan lang? Laro-laro lang to? Masasaktan to sa kapalunga yung palong-palong ako! Game! Naka-A-game ako! Matik naka-all out! Kaya pag tinalo ko to, bawal mag-walk out! Kasi pinag-perform ako sa best crowd at dito inilaban. Sinong gustong manalo si GL? Taas nyo kamay nyo! O parang J-Black lang, sabay-sabay kayong mag-iyakan! Punch per punch, tudurugin sa kamao! At pag tinalo ko to, John Leo, mag-post ka ulit ng luto! Kasi susunugin ko talaga to! Di mo to makakalimutan, hiningay lagut-lagutan to! Magtatanda ka talaga hanggang sa kapu-apuhan mo! Mga sulat magmamarka, lahat makakapasok, mga linya tatatak, may kasama pang babatok. Kung sa Manila kanibal, ikaw pinapanakot, sa gubat ay animal, ako pinakahayop. Kaya paglabas ng mga obra, bumawit ginalingan, kaya para lang tong cobra sa bulating inasinan. Ano, imagery? Imagine nyo lang, imagery. Okay na? Basta aabutin sila kasi wala na mas nakakatakot sa imagery. Natatalunin kita. Ano, nag-register na ba? O maya-maya na, expired ka na. Siya mo, boys? Pero GL standard, okay lang? Nung si Sak Maestro nag-addict, laging may kwenta. Pero nung ako nag-trip, naging mabenta. Parehas na may drugs tang napiling pyesa. Pero pag ako nag-met, nagiging meta. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Bumabatak lang ako para lamang mag-explore. Masayang nagbabato. Ganun yung rock and roll. Drugs, weeds, pills, may halong ethanol. Kasi ganun dapat mag-met, magiging metaphor. Ganun ba yun? Let's go. Di na ako nagsasabu! O kahit relative, hindi na nga ako naniniwala sa drug test. Ganun ka negative. Kaya ako nagtatawag sa Diyos. Tragedy, wala yung kapatawaran. Blasphemy, sabi ng ibang fans niya. Magpapakamatay sila pag tinalo ko siya. Ang bagat, kaluluwa't makapag-alay sa'yo. Kaya pag tinalo ko siya, sanlibutan. Magpakamatay kayo. Wala kayong takas kahit ipilit kumalas, ipihit umatras dahil may lalabas na kaluluwa sa battle ng spirit of the glass. Hahamakin tapos kahit umapila, hahatakin tagos kahit tumampi pa. Sasalain lapno siya ng tunay, di ba? At dun mo tawagin ng Diyos para sa buhay nila. Kaya wag kang call out pa na call out, pag palagi na ganon. Adik lang ako. Huwag mong damahin! Gumaganong-ganon, bakit di kayang tanggapin? Huwag kang call out na call out! Huwag palagi ng ganon! Huwag ka nang magangad pa ng balakid, nandito na yung balakid mo ngayon! Yo!
Bago simulan yung aking round, gusto ko lang i-test yung MCs at yung crowd. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ma-imagine yung verse niya na walang bato o droga? Kaya? Kasi ako, si GL, tunay na ngalan, Gino Lopez. Isang rookie, galing Leyte, baguhan pa yung boses. At FYI, hindi ako teacher. Yung kurso, din education. Ako'y may simpleng business lang, water refilling station. Kaya, wala akong pake sa premyo. Wala akong planong magkampiyon. Hindi, joke lang yun. Wala na ako, pera na ngayon. Siya pala si JD. Palayaw niya ay Jan Jan. Jan Jan will either way assassinate when I click. John F. Kennedy, John Lennon mamamatay sa public. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung Jan Jan Sina, sure na I see you. Kasi isa na namang pala sigaw sa performance na busog. O tunog malakas! Kasi malakas yung tunog. O, boses lang yung answer. Aggressive pagka hard sell. Inaabangan delivery. On the way na parcel. Kaso, yabang lang sa battle. In a hard sell. Puro hangin yung dala, parang red na blood cells. Well, pero malakas yung Jan, di ko itatanggi yan, pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Kasi imagine, pag yung lines niya, inispit ko, mas magiging wak pa. E pag lines ko, inispit niya, wala, isa buhay champ na. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo. Literal na migraine. Kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP. Di nag-upgrade sa mind games. Nanatili ka sa mid, di nag-rotate sa side lanes. Yo, cause it's the flow that I crave. Swabe lang pag-hydrate. Winter is coming, Jan Jan. Snow sa climate. Ako'y relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage. Isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Kasi nga, may water station kami. At na-instill na halos na bawal stagnant, dapat distill yung agos. Distill, kaya walang bato sa aking flow. Ganon to technical, at ganon kami mag-filter, tanggal yung chemical. Tanggal yung chemicals. Oo, literal, kasi nasa gubat ka, purified yung minerals. Kasi may nature spring. Nature spring doon sa summit. Di mo to kaya mapulyut. At maniwala ka sa akin. Because my words are absolute. Pero kung trip nyo underground, well, ito mas trauma na kung ganahan magpasabog, pwede po magbomba. Kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin, gaya ng inaasahan, ugubat for 20, kaya trip mo ay halaman. Oh, ako'y uma-ascend, tas ikay walang babaan. Uy, dadamay mo si Range para lang sa palakpakan. Kung gugulong ka pa rin, dahil ikay batong-bato. Kung ako'y tagapalo, tas ikay palong-palo. Kung ganyan ibabato, hihina yan pag landing. At sasayangin mo yung chance ang mag-iba ng branding. Kasi tinaas na sa bundok, cleanse yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung hahayaan mong gumuho, sa'yo yung injury at ipapakita mo na landslide yung aking victory. Kaya bilang JD, mag-improve, lampasan at taasan para sa laban sa kalam. Kasi kung di mag-e-evolve, hanggang dyan ka na lang.
Dime, those are strong, strong rounds for both. Okay, okay. Let's talk about JD's first round. Okay, JD's first round. These are the angles that he chose to use against GL Old Gods line. We all know, yeah. J Block angles, addict bars, and selfie bars. Okay, these are the lines that I personally like from JD's first round. I know some of you might have more. I know some of you might have less, but these are the ones that for me are good, at least to my hearing. Number one, sabi niya, naka-A game ako, matic, naka-all out. Kaya kapag tinalo ko ito, bawal mag-walk out. So, these right here is obviously, J-Block reference. And additionally, yung events place kasi is the same events place saan ginanap yung Moth versus J-Block. So, yun yung gusto niyang i-frame na angulo dito na tinalo ng Dayo yung hometown hero kasi 'di ba tinalo ni Moth si J Black dun and all that. So yeah, number two sabi niya, "Hindi mo ito makakalimutan. Hiningay lagut-lagutan 'to. Magtatanda ka talaga hanggang sa kaapu-apuhan mo." So yung magtatanda ka talaga, double entendre ng lesson at saka age. Siyempre kaapu-apuhan, magtatanda ka talaga sa kaapu-apuhan mo dahil marami ka ng apo. Talagang parang great grand ano ka na, father tsaka yung lesson. So lesson and age yung kanyang ano dito, wordplay. Which is nice. I also like yung masayang nagbabato, gano'n yung rock and roll. Drugs, weed, pills, may halong ethanol kasi gano'n dapat mag-meth, magiging metaphor. So, meth at saka metaphor kasi nga, anda, 'di ba, drugs, weed, pills, may halong ethanol. So, apat 'yun. Tapos gano'n dapat mag-meth. Meth is a kind of drugs na ano 'yan, very, popular sa US. Metaphor at saka metaphor. Maganda yun, puwedeng, natulugan ng ibang, tao yun pero tatlo kasi meaning niya, meth na drugs, meth na nagkakilala at saka, metaphor, 'di ba, yung metaphor yung first ano niya, what do you call this, syllable sa metaphor. So, it's really nice, it's really nice. Okay, what I would say the first round, good start, high energy, very aggressive, intimidating. He's really weighing every line. A good approach to overshadow yung common na cool, calm, collected naman na approach ng GL. Also to get under GL's skin, diba? So bottom line, he's trying to play bully ball in here. Um, he's trying to get under GL's skin para mawala siya sa linya niya. This is a very common tactic, I believe. Kumbaga sa basketball, kung may hack a shot, this tactic right here was popularized laban kay Balakid. Ganito yung approach lagi dati pagkalaban sa Balakid para makalimutan ni Balakid yung lines niya because during that time it was Balakid's prime, di ba? Parang si Balakid yun nasa position ngayon ni Gia. Very neat yung wordplays. I like the trivial reference game he brought J Black and the added psychological theatrics ng ano niya, ng elements niya. Yung part na imagery and then directly rallying the crowd to be involved. I like that he was not intimidated of the big name. Syempre GL yan. Rather he chose to rather he chose to showcase his overall rap skills in these opportunities. Kasi you have to give it to JD pa rin, makikita niyo yung he made sure that yung material niya sa first round may consists of bars, jokes, reference, wordplay, multi, tapos medyo nag-ano pa siya, parang a little bit of speed rap right there and solid yung closers niya. Some of the lines though, hindi ko na nilista kagaya yung touch attack, mambabatok because I believe nagamit din ng ibang MC and yung pagkakagamit ng linya na yon is better sa ibang MC. So I only chose yung mga ano tsaka yung palong-palo, 'di ba? Narinig na natin before yun and mas maganda yung pagkakagamit ng ibang MC on that. Pero that doesn't mean na hindi maganda yung pagkakagamit. Hindi maganda or hindi na bagay para kay ano kay JD. All that I'm saying is that we have heard a better usage for that line. Okay. So yun yung first round ni JD. Sa first round naman ni GL, these are the angles that he used. Name, di ba? Name flip siya dito. Tapos style breakdown. And then, we see na, ano, no? Yung, I don't know if this is going to be the concept for this one, pero yung mineral water, di ba? Or water, yung concept niya na sinimulan dito sa first round.
So those are the angles. Okay, ito naman yung mga lines that I like about GL's first round. I know some of you might have more, some of you might have less, but these are the ones that na tumatak to me. Sabi niya, kasi isa na namang palasigaw sa performance na busog, oo, tunog malakas kasi malakas yung tunog. Oo, boses lang yung answer, aggressive pagka hard sell, inaabangan delivery on the way na parsa. As early as this line, binibigyan na kaagad ni GL ng clear distinction yung difference ng material nila ni JD. Very smart and malinaw yung gustong ipahiwatig agad ni GL sa mga wordplays niya, no? I like yung antando ng boses lang yung answer, 'di ba? Kasi ano yun eh, yung aggressive pagka hard sell, ano kasi siya eh, term used in ano yan, in call center. Yan, type of selling kasi yan eh. In sales, generally, yung hard selling is a term used sa sales, no? And dito sa Philippines, ang pinakamalaking industry that is involved sa sales is siyempre yung call center, no? So, sabi niya, boses lang yung answer. Double entendre yan sa call center, di ba? Sumasagot. Pag inbound ka, sasagot ka. So, boses lang yung answer mo, boses lang yung puhunan mo. Call center nga, eh, call. So, boses. Tapos, sinugtungan pa niya ng aggressive na hard selling, which is again, a term use or a type of selling technique sa sales industry. Uh, ang bottom line niya dito is yung ginagawang style ni JD is pilitan. Pilitan sa madaling salita kasi yun naman talaga yung pinaka-core ng psychological anchor ng ano hard selling. Kaya nga hard selling talagang ipipilit mo. So pilitan daw yung pagbebenta ni JD ng kanyang mga punchline. Maganda rin yung mga ano dito, no? Yung multi dito at saka yung ano, yung kanyang mga wordplays, 'di ba? Kasi isa na naman pala sigaw sa performance na busog. Oo, tunog malakas kasi malakas yung tunog. Ang ganda nung mga syllables niya dito at saka nung kanyang mga I would say, what do you call this? Yung kanyang mga syllables. Ayan. I like that. Number 2 sabi niya, well, pero malakas yang diyan, di ko itatanggi yan, pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Grabe. Sobrang lakas na itong line na ito kasi as simple as it is, nailatag kaagad ni GL ng maayos. 'Di ba yung pinagkaiba or yung difference or yung kanilang gap in between sa kanilang material. You can see how JL wanted to make it obvious sa lahat na yung intellectual difference nila ni JD, yun yung ine-emphasize niya sa line na 'to. Pero very subtle, 'no? Binusog niya agad mga tagapakinig ng mga intellectual arguments and points without sounding too dragging. Hindi tunog sermon or lecture, 'di ba? Yung kanyang intellectual arguments and ang kanyang points, parang exhibit A, exhibit B, exhibit D, 'di ba? Sa pag-represent ka sa court. So I like that. I really like that. Distill kaya walang bato sa aking flow. Ayan, addict bars na yan. Distill kaya walang bato sa aking flow. Addict bars, yung at saka yung distill walang bato sa aking flow. Yung distill kasi, 'di ba, double meaning siya ng yung distillation the process purification, tsaka distill na still. 'Di ba, distill, mag-ano ka lang, remain where you are, yung still at saka walang bato. So nakita niyo yung pagkakagamit ng pagiging still na naka-ano ka lang, pause at saka yung bato na board. So double meaning siya na addict bars at saka board. At saka walang nakaharang, 'di ba? Or roughness. So ang daming meaning kaagad nung distill at walang bato. Kung paano niya yung train of thoughts talaga na style na 'to ni GL. Ang galing kasi kung paano niya na ipu-push forward yung idea or yung concept ng kanyang line. Sabi niya, ganun to technical at ganun kami mag-filter, tanggal yung chemicals. Double meaning yung tanggal yung chemicals. So, yung tanggal yung chemicals sa pag-distillation, di ba? And tanggal yung chemicals na bababa yung tama mo, yung mahihimasmasan ka. So, I like that. Still walang bato sa aking flow. Ganun to technical at ganun kami mag-filter, tanggal yung chemicals. So, solid yon yung distill pa lang at walang bato sa aking flow.
Another line, kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin gaya ng inaasahan o gubat 420 kaya trip mo ay halaman o ako'y umaasen tas ika'y walang babaan kung idadamay mo si Range para lang sa palakpakan kung gugulong ka pa rin dahil ika'y batong-bato kung ako'y tagapalo tas ika'y palong-palo kung ganyan ibabato hihina yan 'pag landing at sasayangin mo yung tsansang mag-iba ng branding kasi tinaas na sa bundok, kinlens yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung hahayaan mong gumuho sa'yo yung injury at ipapakitang landslide yung aking victory. Sobrang lakas nitong ano na 'to, buong iskema na 'to. That's why as you can see, I don't normally, list down yung ganito kahabang line, but for this one, I have to kasi punto per punto, one is connected to the other. The progression of the line is really properly and structurally stitched to support the entire context. Hindi ka pa pwede magtanggal ng isang line dito kasi hindi mo makukuha ng buo yung punto. And di rin po pwedeng yung dulo lang yung kukunin mo kasi you are going to do injustice naman sa kung paano sinet up ni GL itong buong ano na to, frame of work. So line per line, it can stand on its own kasi it has its own meaning and it has its own punchline, but collectively it also paints a different picture. Nagigets nyo? So, sobrang lakas niya. Um, ang punto kasi dito ni ano, ni GL is that obvious na daw yung branding at gasgas na yung image or yung character na pini-play out ni JD. So, also connected din siya sa mineral water na brand scheme kapag inisa-isa natin 'yan, 'di ba, yung kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin gaya ng inaasahan, so 'yan straightforward, parang one-liner na nga lang 'yan, eh, obvious, eh, kasi yung punto niya, it's right in front of us. Pero yung second meaning kasi nung netong buong iskema na 'to is yung kung ganyan ibabato, hihina yan 'pag landing at sasayangin mo yung tsansang mag-iba ng branding. Tapos binigyan niya tayo ng reason why, bakit sasayangin daw ni JD yung pagbabago niya ng branding. Kasi tinaas ka na sa bundok, kinlens yung history. It has something to do with still mineral, o water, 'di ba, yung process ng pag-aano, nagdi-distill or pagpu-purify ng nature sa water, 'di ba, yung water cycle na 'yan. Kasi tinaas na sa bundok, kinlens yung history which is yung old self niya ni ano, JD, yung history niya bilang addict. Pinaulanan pa ng papuro, walang halong irony or ano, kumbaga hindi daw etyos yung pag, pagko-compliment ni GL o pagre-recognize ni GL sa talent ni JD. Kaya kung hahayaan mong gumuho sa yung injury at ipakitang landslide yung aking victory, punto dito is that this is what JD's entire character or entire gimmick or uh, antics is all about. Ito lang yun. Dito lang nakabuo yun. Everything about JD's battling style, character antics, cemented in this entire uh, um, character or entire structure na ina-expose ni GL in front of everyone else. So, this is to me the hardest and the smoothest line of the entire GL's first round. Yung scheme for the entire first round. This is what this is again, as I have made mention, this is exactly what JD's overall game plan is. In a nutshell. Ang hirap i-counter nitong ganitong style kasi yung mga points or yung tantusan ni GL sa lahat ng anggulo ng sulat mo, only way to still make it work is through its delivery. Nagigets nyo? Um, in-expose na ni GL. Okay, yung in a nutshell, kung ano ba yung buong game plan or yung buong character or yung buong antics ni JD. Ayan na yun. So, kita na natin. So, kung ikaw si JD, how are you going to counter this? The only way to counter that kind of argument is to make it work through delivery, yung delivery. Eh, maski yung workaround mo doon sa dilemma na pinresent ni GL, eh, tinantusan na rin niya.
Nagets niyo? Inuna na nga niya yung delivery. Kumbaga, eto yung problema mo at dito yung pupuwede mong gawing workaround. Ang ginawa ni JL, inuna niya yung workaround na pupuwede mong gawin. Okay, this is your workaround. Saka niya in-address yung totoong issue. So either way, kaliwa kanan, hinarang na ni JL sa kanyang argument. So either way, it will only solidify, 'di ba, kahit saan ka pumunta dun, yung point ni GL na sobrang predictable talaga ng delivery, na sobrang predictable talaga ni JD. To the point na delivery na lang talaga yung inaabangan mo. Ang counter lang nito to me is yung sinabi din mismo ni GL na ibahin mo na yung branding mo, change character ka na kasi sobrang ano na gas-gas na yung ginagawa mo. This is not me, ito yung buong ano argument na pine-present ni GL sa first round. So, overall, this is very ano, psychologically structured, no, yung ginawa dito ni GL. Kasi first line pa lang nag-seeding na kaagad siya, 'di ba? Yung about sa puwede ba nating imaginein yung ano nito, yung lines niya ng walang bato, walang adik, walang damo, yung gano'n. Seeding ang tawag do'n, persuasion or ano, setting up the stage. So, ano yun, appeal to authority and appeal to masses. So, sine-set up na kaagad niya yung expectation ng tao at saka ng mga authority being the judges at saka yung masses ng mga tao. So, this is what we are all going to hear from JD. So, pinapababa niya na ngayon kaagad, 'di ba, yung lakas ng mga linya na pupuwede nating marinig kay JD. So that is seeding in psychology ang tawag nila diyan. Robert Cialdini ang nagsabi niyan 'no, father of, the modern psychology. Yan, very good opening tapos psychological kaagad niyang ano, yung exposition niya dito. Very playful and smart way of using accusation audit. I like that as well. Alin yung accusation audit dun, yung lip cramps line, 'di ba, yung joke lang 'yan, wala akong pera na ngayon. Maganda 'yon kasi ano 'yun, it works both ways na kung gagamitin man ni JD, wala na, 'di ba? Kasi self-deprecating na nga, ginamit na ni JL. Ngayon kung hindi man gagamitin ni JD, still playful dahil makukuha niya yung crowd kaagad sa kanya dahil alam niya na that is a line that na popularized against him. So either way, magandang grabeng ginawa dito ni JL. Bawat ano, bawat butas or bawat anggulo na puwedeng daanan ni JD, hinarangan niya na kaagad. Off the bat, you can already see GL's battle IQ, no? Kitang-kita agad natin 'yan. Alam niya agad yung kiliti ng crowd and he chose to open this way to diffuse all the aggressive tension built up from JD's line. Kumbaga, ano 'yan, pamatay sunog kaagad. Kaya niya sinimulan ng, ng joke lang yun. And the other reason as well. Very creative yung line and angle cycle ni GL, yung Jan Jan Water Station tapos flow. 'Di ba? Kasi yung Jan 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 is paulit-ulit, tama? Yung water cycle, gano'n din naman yun, paulit-ulit lang. Nage-gets niyo yung concept ng Jan, tas water cycle paulit-ulit at saka yung flow, paulit-ulit lang yun, cycle nga, eh. So this is an exposition, you know, I love how GL takes ordinary play style to the next level by intelligently reconstructing, the frame of it. I like how yung style breakdown niya, very unique yung ginawa niyang style breakdown dito laban kay JD kasi nag-start siyang i-point out lahat ng strength ni JD. 'Di ba? Very unique. Binild up niya sa harap ng lahat ng nanonood tsaka nakikinig yung ano, yung lakas at tsaka yung flavor or yung skill set na baon ng isang JD. Binild up niya sa lahat si JD. Like sabi niya, 'di ba, sa line niya, kapag in-spit niya yung lines ko, wala, isa buhay champ na. Kita niyo? Sabi nga niya kanina, 'di ba, tinaas ka, walang halong irony. Tapos unti-unti niya ring in-expose yung mga butas na nakita niya. 'Di ba, like JD's predictability, making his line more believable. Kasi it looks like tinimbang niya sa harap ng lahat yung good and bad sa style ni JD. So, ang hirap ngayong sukatin kung mind condition ba talaga ni GL yung mga tao
at yung mga tagapakinig or straight up creative criticism yung ginawa niya. Sobrang galing netong gantong mind games ni GL for Trickery. I enjoy this. Okay, let's go round 2. Yung angulo niya, puro dyan. Talagang inon-on. Kung matatalo mo si Jan, patay ka dun sa don. Oh. Let's go! Ako daw si John Cena. Nabatak. Oh, bato ako, patay si John Cena. Kay Darak. Ganyan mag-rebat sa bobong artist. Oh, mabibinggagan ka kay John. I like that, let me just pause that. People might not get that. Yung maganda yung point dun ni, at saka yung rebuttal na ni JD about yung patay si John Cena kay The Rock. Kasi tinalo ni The Rock, just so you know, si John Cena sa WrestleMania. So I think that's the reference to that. Pagiging double champ, I believe. Yun. So, I like it. John the Baptist! Ginamit pa yung binggagan ka kay Jack! Ganyan mag-rebat sa bobong artist! Oo, mabibinggagan ka kay John the Baptist! Ginamit pa yung absolute! Sa akin nagwet! Pagpapawisan ka sa tubig ko! Oo, kariskwit! Mineral para dagdag puntos? Paano ka mananalo kung para akong mineral talagang ibubuhos? Ano? Tangina hayop na to? Di mo, bakit pa pasikot-sikot ka? Ba't mo ba pinipilit? Talagang san-san mapupunta, idinadaan niya sa gimmick. Hindi ba kayang tumbukin? Napaka-lame mo na, boy! Ako kada punto susuntok yun ng straight to the point. Talino talaga ni GL. Ako'y lugi na nga. Paano may kinokopyahang libro, ha? Puking ka na. Brainy ka ba talaga? Sige na, I'm hoping. Para meron akong pasabugin, yun ang mind-blowing. Anong petsa ngayon, 420? O wag mo nang balaking maikombong sunod. Kasi kung may trap ka sa marijuana, pati bong mo sunog. Nice. Ano? Sumasabay na ba sa current? Yung voltahe galibo, kabahan na kayo, yung idol nyo tumataas na balahibo. Kasi GL, ang nag-iisa daw sa lahat. Ulul, palusot mo. Alam mo yung motos, Brad? Lahat ng MC doon katunog mo. Oo, ginaya. Tapos sasabihin mo nag-iisa ka? Huwag mo nang ipilit. GL nga, di ba? Kaya ang dami niyang katinig. Oo, ginaya siya ni M-Site. Tapos ginaya ng iba. Yung gago na to. Ako di ko kailangan ng yung blueprint. May ibang plano ako. Kasi kung pare-pareho kayo, ha? Kung pare-pareho kayo ng putangin ng idol nyo, ako ay rule breaker. Kung nasa iisa kayong kwarto, ito pang room shaker. Tas sasabihin mo, ang evolusyon ng sementeryo, ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Napili pa yon? Paano mo nagagawa magsalita ng labas ng comfort zone kung nanatili ka doon? Di ba? Bakit bukod sa pagbabars, anong kayang gawin na hinayupak na to? Di ba puro bars lang? Ganyan si Badang. O hanggang bars ka, hanggang dyan ka na lang. Wala. Di kay bias. Ba? Sinasamba nyo to? Mas wala ako sinasanto. Kala mo talaga nag-i-increase. Kung wala kang rap battle, hindi ka mag-e-exist. Bobo yan sa music hustle na pag melody. Mapapristel o tugtog, nagra-rattle memory. Ako nag-host, stage presence, under ko category. Yan ang tunay na MC, master of ceremony. Kaya wag nang manatiling kahaliling inaabangan, pagkat itong napili nyo na piling binabalatan. At speaking of balat,
Alam nyo ba yung titi nito, balat lang? Ang sakit sa feeling nun. Real talk. Yung susunod na senaryo, medyo mapanghi. Kasi nakasabay kami nitong umihi, di sadyang magkatabi. Kaya alam ko, meron kang isang bagay na hindi mapagmamalaki. Ang sasabihin mo, binusuhan kita? Unoy, nakakitaan tayo ng titi. At di sadyang ipagsabi to. Nakakita ako ng maliit na angle. Pasalamat ka nga, pinalaki ko. Kasi kung ikaw gagawa, alanganin. Kahit sa bars, padaanin. Di rin pwede sa train of thoughts, di yung kayang pahabain. Ano, explain ko ba? Kagmakag-oting giyatay. Tsaka di na pinapaliwanag pa yung mga maliliit na bagay. Kaya abay! Babay! Kasi katapusan mo na at sa Cebu ka maruruwin. Magiging duguan na yung GL, di na good looking. Don Ontiveros pag nag-shoot, hindi! Kulang yun, wag kang assuming. Kasi ito'y Don Ontiveros na may range, ganun yung shooting. Patay to! Patay to! Wag kayong makikialam! Dapat magantay! Alam niyo naman, hindi agad ginagalo yung bangkay. O baka sabihin mo, di ko na ginaling ng pangyayari. Wala silang kinalaman. Sa'yo lang ako nakatutok. Ikaw lang pinapatamaan. Labanan. Kita sa Cebu na matuturing mo ring hometown. Kaya ako daw talaga yung pinakamalakas. Sige nga, labanan mo ako hanggang 4th round. Oh. Ayaw. Kasi di mo ako kaya sa freestyle master. Magpatulong man sa kahit sinong savior. Tsaka diba tingin mo sa akin cancer, kaya mas delikado sa stage? Hindi. Kaskas na yon, eto mas solid sa desperado na to. Kasi wala stage 1, 2, 3, and 4. Kasi kahit sa stage, delikado ako. Ano ba yan, JD? Alam mo, magaling kang mag-freestyle, pero ba't naman buong round? Shit, man! Yung binabayaran sa atin, yung writtens, di ba? Di ba? Ha? Ay, sulat yun? Ay, sulat pala yun. Sorry. Pasensya ka na. Kala ko freestyle talaga. Sorry. Yo, my bad. Yo! Game! Kasi ako, si Gino Lopez. Debut battle ko kay Lip Cram, nag-choke at natalo. Pero next battle kay Flurry, nasungkit yung panalo. So standing ko, 1-1. Kaya delicate siyang dyan. Kasi you know, pag 1-1, nasintadong marksman. Ba? Pero ito, yung standing, 10-4. Sheesh! Oo, 14. 14 na yung laban, pero lugi. Di tumatak kanyang 14, parang Beno Udre. Ano, kilala nyo ba yun sa NBA? Ako rin hindi. Kasi walang dating yung 10-4 kung no talent. Oh, you got 10-4 but you're forgotten. Ano feeling? Na tinapat sa rookie So taga quality control, taga QC, well, babalagbagin, have abi, tung QC kakalad ka rin. Kaya pag-usapan natin yung ribat mo. Nakala nila ay malakas. Dahil sa ribat mo, ikay, nagkaanak sa labas, di ba? Tapos talagang inamin mo pa. Wow na wow. Kung sila Poison tinatago, ito proud na proud. At di umano, yung pangalan ng anak, JD Sandejas. Poniemas. Si Ma'am Ninya pa'y nadamay, kaya siya'y natuto. Kaya ever since mga pics mo, wala ng ulo. O kaya nakafocus sa ilong, o nakazoom pa doon, at muntik makita pati utak, buti wala ka nun. Kaya kung kala mo Godzilla ka sa city, isa kang butiking nag-i-struggle. Kala mo King Kong ka sa gubat, isa kang unggoy na nagja-juggle. Kala mo Kraken ka sa dagat, jellyfish ka lang na jungler. At di ka alpha male, ka itirador ng mga fan girls, di ba? Kasi sino ba tunay na ina? Sino ba? Sinong fan girl ba? Sino? Wala! O sige, lalapagan kita ng pera. Ito, 1 milyon. Hindi, joke lang yon. Wala na naman ako pera ngayon. Kasi pag long hair tong JD,
Para tong have abi. Though meds chubby, na yung best hobby, mag-abang na mga fans sa hotel lobby. Tapos pag makaraos, tapos. Oo, yes, Yaki. Pagkatira, talikod, ito'y step carry. Ganon. Di mo kailangan sumigaw if you embody. Yung swabing pagkarap, ito'y test mommy. Pero kung aggressive pa rin yan, ito'y dead body. Sa Cebu, mamamatay, ito yung next Zaki. Kasi para sa ribat, aamin siya na may kabit. Talagang timang ka. Kakasabay mo yan sa Agos, dalawang ilog binangka. Ito, Mississippi, Nile River, yung stream ko at times. Pwedeng ilog din sa gubat pagka Amazon Prime. Kasi di na to dam, mga pader ay sinira. Current to current, again nahihiwa. From tubig, kuryente, di natitila. Ibang klase yung talon, Maria Cristina. Oo, bebida. Kaya sa mga rookies gaya ko, huwag kayong matakot sa rebuttals o huwag magulat. Kasi hindi ribat yung sasalba sa mga wak na sulat. At ikaw, huwag mo na i-freestyle ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Huwag kang mag-alala, yung ending mo nakasulat da. Kasi sa isa buhay, wala nang 30 at JR0, ako na lang yung sasabay. Ubos na nga mga Bisaya, panahon na ng waray. Wow, man. Solid second round for both. Solid second round for both. Let's talk about JD's second round. Ito yung mga ano niya, rebuttal style breakdown. Yung bars na cheaty ni GL at saka yung Shabu bars. Okay. These are the lines that I like. Okay. From JD's second round, sabi niya, tas sasabihin mo na nag-iisa ka. Wag mo nang ipilit. GL nga, 'di ba? Kaya ang dami niyang katinig. Katinig, consonants. G at saka L, consonant yun pareho. So, at saka yung katinig na katunog, I believe galing to sa line na ano eh, maraming, hindi ka nag-iisa, marami kang katunog sa ano, sa motus, right? Because ano yun eh, I don't know, hindi ko siya sinulat kasi I don't know if it's an insult or a compliment, 'di ba? Na maraming gustong gumaya ng style mo. Even sa M-Site, founder or yung head ng Motus is also using na yung ano na yan, yung train of thoughts na style ng pagsusulat ng material. So I don't know if it's a compliment or it is an insult. Pero I like this yung consonants at yung katinig na 'to. Kasi niya, bobo yan sa music, hassle 'pag melody, mapa-freestyle o tugtog, nara-rattle memory ako, nagho-host, stage presence under ko category, yun ang tunay na MC, master of ceremony. I love this because this line is good. This is out of the list, no? GL laid down. So I like this. Dahil sa lahat ng mga nilatag ni GL kanina, na mga bagay na strengths at mga bagay na predictable daw kay JD, this is not part of it. So I like this. This is a good line. This is out of the list. GL laid down earlier. So lusot to. And maganda yung punto na in-explain ni JD dito about his well-roundedness compare kay GL. So this is a solid line para ano naman i-combat yung mga accusations kanina ni GL about him being predictable dahil if we're going to talk about well-roundedness, who is more complete, si GL mismo would say na JD is more complete. Sinabi na nga niya yung sa first round niya. And nakita natin yun sa first round ni JD. 'Di ba? Yung sabi ko, ano eh, kumpleto ng rekado yung kay JD. May bars, may jokes, may multi, may ano, meron siyang tawag dito, may a little bit of speed rap, yung mga ganun niya, may wordplay siya. So, well-roundedness, we have to give it to JD talaga. And yung freestyle, isa yan sa mga pinakamalaking ano, aspect na pinanghahawakan ni JD that he knows he is better than GL talaga. And we know naman na GL is not really the best in terms of freestyle. Tapos sabi niya dito, tsaka 'di ba tingin mo sa akin cancer kaya may mas delikado ka sa stage.
Hindi, gasgas na yon. Ito mas solid sa Desperado na 'to kasi walang stage 1, 2, 3, and 4 kasi kahit sang stage delikado ako. I love this. Yung stage na kahit saang tournament, stage sa sakit, which yung, severity 'di ba ng isang sakit, and stage na kahit saang tournament or kahit anong event or kahit anong klaseng battle lalabanan kita, which is yun nga yung ano niya, punto niya sa pagiging well-roundedness niya 'di ba, yun ang tunay na MC, Master of Ceremony. So sabi niya kahit saang stage, freestyle pa yan, written pa yan, siguro songwriting pa yan, kahit anong stage or kahit anong, stipulation ng laban, papalag ako. O sobrang lakas nito. To me ha, I like itong second round ni JD than his first rounds kasi itong mga punto dito ni JD is out again of the list na pinresent sa'tin ni JL. And, this round makikita mo ano, how JD really embodies yung pagiging villain, and I like how he is aware of, his ano, situation dito sa battle na 'to. Hindi lang yung pagiging underdog, 'di ba, underdog ako dito. Also, yung character that you're playing out. Obviously, uh, JL is the hero dito. Siya yung, siya yung ano, protagonist, siya yung bida dito sa battle na 'to. At si JD yung obvious na ano, protagonist o kalaban. Yet, he does not shy away from it. Rather, he embraced it at talagang every bit of that character, ini-embody niya. Di ba? Kanina, pati yung mga hurado, tingnan niyo, idol niya to, pati yung mga tao, talagang, ano niya, di ba? Dinadamay niya. I'll give you a good example ng challenge in terms of this. Naalala niyo yung battle ni Sixter tsaka ni Shernan. Si Shernan kasi, ano talaga siya eh. He is, protagonist, bida talaga siya, eh, yun yung character na pini-play out niya sa mga battle. Pero dahil ginanap yun in, I believe sa side or sa home court ni Sixth Red, nahirapan siyang i-win yung mga tao. Dahil ang pini-play out niya is bida rin eh. Eh, yung kalaban niya, hometown hero, bida rin. So, doon I believe nagkatalo in terms of sympathy at saka yung ano, yung rallying the crowd on you. Dito naman nakikita dito ni JD kaagad na, kalaban ako sa mata ng lahat, so papanindigan ko yun. So overall, consistent yung intensity, nakita niyo hindi binibitawan ni JD yun. The harder the lines and the harder the bars that GL is throwing at him, the harder he is pushing back. So talagang hindi siya nagpapaapi, no? Rather he's bullying talaga GL. Mga puwersahan yung laro dito ni JD. And he does not ano he does not freeze sa limelight or sa light kasi again, he is the underdog in here pero makita mo siya yung mas malaking galaw, siya yung mas malakas yung yung sigaw, siya yung ano talaga, mas in terms of energy execution, siya yung mas maraming ano, pino-pour out dito sa, battle na 'to. You have to give, him that 'no. Madadala ka talaga ng energy ni JD, eh. Panggera talaga yung bitbit niya dito, and ang cons lang nito is when the punchline does not land 'no, eh, medyo laylay. Kasi by doing so, it is just making GL's point even clearer to everyone na pen game nga daw ni JD predictable kasi paulit-ulit lang yung angulo niya. Yun lang naman yung cons nito sa kapag hindi lumalanding yung punchline si JD, sinisigaw niya. So yun lang yung cons dahil nga inano na yun, kumbaga, ah, inarrest na yun ni JL first round pa lang. Oh, so this I believe is, I believe is a better round for him. Yung sa live, upper hand talaga yung ganitong level ng intensity. Sa recorded naman, yung setup. Kasi, mas, mas naririnig natin, di ba? Dahil napopost natin and all that. So, um, line per line dito sa second round, to me, is more intense and more packed than the first round. Mas gusto ko 'tong second round ni JD sa first round niya. Okay, ito naman yung second round ni GL.
Ito yung kanyang mga anggulo, yung standing, 'di ba, yung 10-4, yung pen game, yung rebuttal game nga daw ni JD na pahama. Okay, these are the lines that I like from GL second round. Ganon, hindi mo kailangan ganon, hindi mo kailangan sumigaw if you embody. Ayan, yung swabing pagkarap, ito'y test mommy. Excuse me. So ito again, GL is doubling down dun nga sa structure ng delivery or ng style ni JD na, 'di ba? Yung intensity, yun yung pinipilit i-breakdown ni JL dito na tinatanggalan niya ng power yung intense or yung aggressive style ni JD pero mahirap gawin yon dahil again si JD in-embrace yung villainous aura or character dito sa battle na to. So sabi niya ganun, hindi mo kailangang sumigaw if you embody yung nasabi niya dito is, kung kaya mong pangatawanan na magaling ka, yun. Yun yung punto dito. Ganon, hindi mo kailangan daw isigaw if you embody. Kayang pangatawanan yung galing. Embody. Letter M. And sabi niya, yung swabing pagkarap, ito'y test mommy. So, ang bottom line nito, yung embody na pangatawanan, tsaka letter M body, mommy. Alam niyo yung mga mommy sa Egypt, di ba, nagsisimula yun sa letter M. Yung pagiging mummify. Di ba, mummify, embody. So, ang tanda rin nito is embody na pangatawanan, embody, yung body that starts with letter M, which is mommy, and mummify, which is pagbabody bag. So, binabody bag nga daw niya dito si JD. So, body, mummified body. Yung swabing pagkarap, ito'y test mommy. Kita nyo, ginamit niya na yung word na mommy. Swabing pagkarap, swabing pagrarap, at saka yung pagbabalot na rap, W na rap. Kasi nga, mommy. Swabing pagkarap, at saka yung swabing pagbabalot. Ito'y test mommy na ayun, yung mommy, double meaning din siya na mommy na nanay at saka mommy na yung sa Egyptian mummified. Nanay doon sa simula nung scheme niya, 'di ba? Yung bakit yung mommy na nanay? Kasi nga yung simula ng scheme nitong line nito is yung kabit lines or bars na ginagamit nga daw ni JD sa kanyang mga rebuttal na sino bang totoo yung nanay, 'di ba? Sabi niya, lalapag kita sa milyon, sabihin mo na, 'di ba? Yun yung scheme na 'to, yung kabit, nanay, tsaka na ayan, yung mummification. So ang daming yung embody na word, ang daming entendre, ang daming pagba-branch out ng meaning to point out different aspects ng game ni JD pero lahat papunta sa kanya. Alam niyo, ang ganda na itong line na 'to, simula pa lang. Current o current, again, nahihiwa. From tubig, kuryente, di natitila. Ibang klase yung talon, Maria Cristina. Ayan, from current to current. Current na water current, lakas ng agos, at saka current na electric current, kuryente. Current or current, again, nahihiwa. Yung pagkaka-separate, 'di ba? Pagkakahiwalay. Again, nahihiwa yung differentiation, pagkakaiba. From tubig, kuryente, ayun na nga, yung current, di natitila. Ibang klase yung talon. Ibang klase yung talon. Double meaning yung talon na falls, uh, body of water, at saka talon na ano, pagta-transfer or pagta-transform, ibang klase yung talon. Isipin mo from tubig to kuryente, 'di ba? So ibang klase yung talon nga naman nun. Kasi normally tubig, 'di ba, nagiging ice or tubig nagiging nag-evaporate siya, nagiging part siya ng air something. So pero yung tubig to kuryente, ibang klase nga naman yung talon nun. So tsaka yung waterfalls. Sabi niya, from tubig, kuryente, di natitila, ibang klase yung talon, Maria Cristina. Bakit yung punchline malakas? Kasi yung Maria Cristina, kilala yan sa hydroelectric plant, which is yung water, ginagawa nilang source of electricity or kuryente. Hydroelectric plant po ang tawag dyan. Parang yung mga windmill, di ba? Yung naman, yung wind turbine rather, yung wind turbine, 'di ba, yung naman, hangin naman ginagawa nilang gine-generate nila yung hangin na yan to electric current. So ibang klase yung talon. Maria Cristina, talon ng waterfalls at saka yung hydroelectric plant. Ang lakas.
At ikaw wag mong i-freestyle ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Wag kang mag-alala. Yung ending mo nakasulat na. Si JD kasi style niya yan eh, 'di ba? Yung yung ender niya, yung closer niya, fini-freestyle niya, tapos kinakapa niya kung ano yung malakas na na closer, 'di ba? Which is again, it's a good thing kasi nga it's a part of an element na showcase sa atin ni JD na magaling ako, kaya kong pagsabayin yung written at saka yung freestyle ko and still find the good ending. Nakitang butas doon ni JD naman is ginagamit mo naman yung pagsa-freestyle para kapain yung magandang closure. Sometimes it lands, sometimes it doesn't. So, overall, etong second round ni GL, solid reference, overload. Ang daming hugot na reference ni GL, lalo yung mga usage niya ng satire, 'di ba? Yung pagiging sarcastic niya, yung satire, sarcasm, and irony in his lines. Parang walang special kapag pinakinggan mo yung round 2 ni GL. Pero kapag inulit-ulit mo what he did and yung kanyang pen game, what he did and what he said, talagang sa pen game niya dinaan yung angle and yung atake niya. So, I believe this is the connecting um, round ni GL. Kasi normally, as we all know, si GL, pag bumattle yan, concept siya eh, di ba? Concept. Hindi siya yung round per round. Isang buong konsepto, kaya nga train of thoughts eh. Yun po yung ibig sabihin ng pen game na train of thoughts ha. For those who do not know, na naririnig paulit-ulit, ano ba yung pen game na train of thoughts na yan na sinasabi nila na pinauso, pinasikat, or pinresent ni GL? Ano ba yung train of thoughts kind of pen game? Concept po yun. Which is si GL kilala bilang gano'n, di ba? Yung first round, second round, tsaka third round, magkakatahiyan sa iisang konsepto, sa isang tema. Yun po yun. Kaya diba, siya water, tas i-stretch out niya yung water na yan sa iba't ibang angulo. So yan, I believe this is the connecting round para sa makuha natin yung buong konsepto na itong ginagawa dito ni GL. Okay, so third round na po tayo. Grabe talaga! Doon ako mag-rebat, di mo kasi kaya yun, mangmang. Panahon na daw ng waray, panahon na ng aswang? Ano ako mag-rebat? Tiyatawin pa si Ma'am Ninya. Grabe ang cheap. May anak daw kami ni Ma'am Ninya, nakuhanan pa ng clip. Tiyatawin pa si Ma'am Ninya, masyado kang pabibo. Kung ikaw asawa niya, matutuyuan niya si Ma'am Ninya, magiging El Nino. Yan yung sinasabi ni GL na ginagawa ni JD, diba? Yung mag-freestyle. Although this one, rebuttal, pero ganito rin ginagawa niya sa mga ender niya, sa closer niya. Kinakapa niya yung magandang lalanding niya ng punchline. Pero nakakatawa. Tuwan-tuwa sa'yo mga tao. Sa pinauso mo na tactic, may talino at konsepto, kaya palakpakan automatic. Dinadaan sa exhibition, yan ang napili niyang tactic. Pero isip bata lang natutuwa sa ginagawa mo na magic. Sige, ilabas mo estilo mong madalas pang interaction, pero di gagana train of thoughts pag malakas yung interruption. Oo, ako pipigil sa'yo. Kupal tanga. Kahit mag-train ka ng mag-train, kulang ka pa. At eto na. Pag-usapan naman natin na ayaw niya sa line marking, lyricismo yung inaangat niya. Pero meron siyang gawain mas masahol pa sa line bike pero kinaagat nila. Kasi sabi niya kay Marshall, maang-maangan yan. Di lang niya maamin na magnanakaw siya sa Arabo na parang si Aladdin. Kaya credits kay Loons at sa lahat ng in-doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Tapos nung nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing ganun si Marshall. Yung Hudyo alanganin, gumamit pa ng Aladdin, pero yung punto niya, Aladdin. Inakusahan mo siya yung gasolina niya galing sa iba? Pagpapalapag pinapel para mapakinabangan yung langis pinagbintangan niya Israel. Wow. Oo, on the spot nag-imbento siya ng atake. Kayo naman tuwan-tuwa din na sinilip yung detalye. Pero wala tayong magagawa, GL yan kaya kampante. Pero malakas ba talaga yung mensahe o dahil siya lang yung nagsabi? Tapos sasabihin mo ayaw mo sa line marking? Ganun ka din honestly. Kasi kung hindi ka nagmamak, wala kang mabubuong makiri.
Kaya ako yung gumawa para di ka makaraos. Yan yung publiko, ito ang trial, lalabas kang nakarapos. Ibibigte, pati warik, yung destitute, hinahambalos. Kasi ganyan yung makiri, i-execute mo ng maayos. Nice. At sinong susunod tong kabrake, si Sureño? O sana lang umubra pa. Kaya ngayong Engel, puro Mac kasi nga sunod na siya. Nung pagsisinungaling, battle rap ang designation, pinipeke niya yung pesa na parang imitation. Tapos ito evaluation, bagsak ka imitation. Kaya di mo na kailangan pa yung Diyos, nilabas ko na yung revelation. Isa pa, sabi niya kay Plaridel, sabi mo kay Stina, pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Sabay dinugtungan niya, sabi mo rin kay Pistolero, ang susi ng tagumpay ay karugtong ng kitchen. Sabay nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing gano'n si Plaridel. Gawa-gawa ko lang yung salad tsaka yung kusina. Grabe sir! Itong feeling top of the world nagpapanggap na carpenter. O imbento lang yung salang dinala sa salangan. Gumamit pa ng sala, kulang naman sa salaan. Sumasala sa pagsala, yan ay mahirap sa Latin. Dahil pag ako sumala sa nagkasala, lalabas tong salarin. Huwag mo ako'y tulad kay Plaridel, kapapagawa ko lang ng kusina tsaka living room. Kaya halina dumikit. Sige lang, pasok ka lang at madami itong bitbit. Isasalpak sa yung bunganga ng dibdib mo manikip. At handa ko yung pagbayaran dahil ako'y may sala na ulit. Kinaladkad hanggang kusina, mga linya dinggin na tinapos ko sa kitchen, kayo na bahala mag-sink in. Pero ano, gasgas na yon? O eto mas solid para sa rapper na yan. Gas! Mas! Solid! Magmamatter na yan. Kaya ano na mga Diyos? Ano na mga Diyos? Kita-kits na lang sa future, wala nang essence pa to. Dahil pag nawala na yung current, ang present ako. Kaya gawin mo na yung gagawin mo. Para ako makawawa. Yung dyan mo sa round 1, sa round 3 ang tatama. Tama. Tama. Gago. Ano, overtime na, overtime na. Sige, judges, hanapan nyo naman ng butas. Pero tandaan nyo, kapag patay na, di na rin nasasalba ng oras. Wala. Check ko lang, Agutsa. Okay. Okay, round 3 na. Ito, surprise quiz. Okay? Hulaan nyo sino MC yung nag-spit ng wordplay. Okay, una. Invictus ka na. A. Abra 2018. Or B. JD 2023. Okay. Next. Palayan. A. Tipsy D 2016. Or B. JD 2023. Okay. Next. Solid gas magmamatter. A. Antonym 2021. Wait, or B, JD 2024. Wala. Okay na. Goods na ba? Yung surprise quiz. Sunog. Bang. Lahat? Ang sagot? All of the abobo ka? Oo na, at marami pang linyang pwedeng isapaw. Pero alam nyo masakit? Alam kong hindi yun nakaw, sadyang sa laro, sa salita, ikay delayed sa panahon. Kung Cebu Pacific, ilang oras, ito naman ilang taon. Kasi hassle sa'yo mag-YouTube, di ba? At yung rason, aking nabatid. Kasi yung internet sa Bataan, merong negative speed. Imagine, yung computer shop, nalugi na. Nasa heaven na. Yung sari-sari store sa tapat, 7-Eleven na. Yung bantay, may asawa na. Naging tatay na rin. Pero yung video mo sa Pornhub, naglo-loading pa rin. Kaya nga, isang ribat lang tumatak against JR0. Kaliwat kanan. Oo. Kaliwat kanan yung inani na praise. Kaliwat kanan pero marching in place. Kaya di umusad at walang bagong ambag at walang halong biro na yung tanging bilang mo galing pa sa zero. Pero, alam nyo ba, sa mga artist dyan, alam nyo ba feeling?
na nagbibuild ka ng concept from scratch? Yung paint at yung brush, yung sweat at yung dust, yung thrill at yung rush, habang si JD nasa gilid, ano ba pwede ma-adjust? Diba? Kaya nga, mockery, parody, rebuttals ang yung nasa dibdib, kasi alam mong sa yung original ideas wala kang bilib. Habang ako yung quota sa quotables, ikaw naman yung balls. Ako yung moment sa momentum, ikaw naman yung Pero di ka mamamatay, di kita ibabaon. Hindi, joke lang yun, wala ka ng buhay ngayon. And that's fine. Kasi sumikat lang sa one line at one rhyme, at yun na rin yung last time, kaliwat kanan, yung landmines. That's why paa ay nagpantay and I'm hayahay, nakadikwatro, up high sa trono, standby, safe ni tambay. Kasi kung GL, good life, tong JD, just die. Ay, kasi ako yung flow sa init mo. Pas lang yung loading nyo. Bagyong Pasipiko, islang pantropiko. Oo, lugi to. Buong battle. At alam ko di nyo napansin na tubig yung konsepto, pero sa atin magpinta, tandang sabay ka lang sa agos. Ako nagdidikta mula sa simpleng water station hanggang ice age nga rin. Nature spring, well, bomba pati dam na salin, sa stream, sa ilog, sa talon ng galing. At ito nga rin, raraga sa aking daloy, ako'y wave sa hip-hop, straight sa rip-rap, hanggang umabot to sa bay ng flip-top. Kaya ako na yung papalaot, ikaw na bahala sa pampang, mananatiling nangangarap sa peruno tong mangmang. Kaya sigaw lang out loud, dalampasigan ka na lang, bawat batong ibabato ay lunod sa kawalan. Kaya sigaw lang out loud, ikay lubog sa banatan, kasi sa Bisaya ang loud ay ang karagatan. Diba? Loud, karagatan, see? Kasi hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tama? Yan yung famous quote. Ang problema dyan, JD, kasi pare I have both. Kaya di ka na mag-a-ascend. Oh, this is it. Ako'y di nang mimintis, kasi the sky is not the limit. GLS! Kaya ano? Next round na ba? Henyo sa henyo, kanino pusta? Ang tanong ay sure ba? Ang tanong ay sure na! Time! Time! Third round. So, third round, GL. Okay, let's talk about the third round. Okay, third round, the JD. These are the angles that he had: rebuttal, style breakdown, selfie bars, and line mocking. Okay. Meron siya rebuttal doon, 'di ba, yung anong panahon na waray, panahon ng aswang? 'Di ba Capiz yun? I'm not sure, you guys, correct me if I'm wrong, pero alam ko, 'di ba, Capiz is the one teased about yung mga aswang, hindi naman yung mga waray, 'di ba? Samar, 'di ba, ang waray? 'Di ba they are known to be yung matatapang daw? I do not know, maybe I'm wrong. You guys from Bisaya, correct me please on the comment section. Okay, these are the lines that I like from, JD's, third round. Ito yung sabi niya, pero, wala tayong magagawa, GL 'yan, kaya kampante. Pero malakas ba talaga yung mensahe o dahil siya lang yung nagsabi? Okay, itong line na 'to, has a great truth in this one, but, I've heard this line already, I believe kay Marshall Bonifacio laban kay Balakid, and, this is coming from that, reference, kasi 'di ba sabi niya yung battle yun ni Marshall, ganito yung sinabi mo, ta's yung battle mo, yung mga previous battle, nag-enumerate siya ng mga previous battle ni GL. So I believe, he's siguro nakuha ito ni JD nung nagre-review siya ng mga past battles ni GL, tapos he stumbled upon yung video ni Marshall Bonifacio versus Balakid. Pero itong line na 'to, sinabi na 'to ni
Marshall B kay Balakid. But still, I put it over here kasi yung execution ng punto ni ano ni JD nanggaling pa siya sa ano first round pa lang. Nagigets niyo? Unlike kay Marshall B kasi stand alone yung punto na yon. Ang kanyang pine-present do'n is si Balakid, laos na, 'di ba? Ito naman si JD ang pine-present naman niya dito is that si ano daw, GL, we are giving him special or extra credit or special treatment na kahit na hindi nagla-landing o hindi nagme-make sense pero sa punto na 'to kahit na hypocrite daw si GL, we give him special credit to that. Kasi ang punto niya dito is yung line marking ayaw daw ni GL. Pero si GL may ginagawa daw na mas malala pa sa line marking which is yung nag-iimbento nga ng linya or ng anggulo laban sa kalaban. So, I'll still put it over here dahil magkaiba naman yung kanilang ano source or yung kanilang ini-establish na punto sa kalaban. Ayan. Ang pa niya dito, yung pagsisinungaling battle rap yung designation. Pinipeke niya yung piyesa na parang imitation pues ito ay evaluation bagsak ka imitation kaya hindi mo kailangan ng Diyos nilabas ko na yung revelation. Okay, ulitin natin. Yung pagsisinungaling, battle rap yung designation, pinipeke niya yung piyesa parang imitation. Plus ito yung evaluation, bagsak ka, imitation, kaya hindi mo kailangan yung Diyos. Nilabas ko na yung Revelation. Revelation ito Bible ano to, Bible reference bars to. Revelation ito yung ano, 'di ba? Last book of the Bible talks about the second coming of Jesus Christ. Kaya sabi niya hindi mo na kailangang hindi mo na kailangan yung Diyos, nilabas ko na yung Revelation. Kasi sa Revelation, hindi mo na kailangang ang punto nun, hindi mo na kailangang tumawag pa sa Lord, yung Lord na mismo, yung bababa. Kaya nga second coming yun eh. That is what that book really is all about. It's the prophecy of what's going to happen, no, second coming of Jesus Christ. So, yun ang ano dito and yung Diyos naman is linya 'to ni ano 'di ba, ni GL yung pagtatawag niya ng old gods, 'di ba? So, I like this. I appreciate yung mga ganitong Bible lines or Bible verse na ano, na reference game. Hindi mo na kailangan yung Diyos, nilabas ko na yung revelation. Yung Diyos mismo yung bababa sa iyo. And the revelation also speaks about ano yung finality of things, ending ng mga bagay. Final na paglalaban daw ng good versus bad, tatalunin na ng Lord si Satan with finality talagang. So, yun yung sinasabi dito ni JD na subliminal messaging niya na this is going to be the end of GL. Okay, end ng peking Diyos dahil si GL, di ba, nagtatawag ng old God. Niya, pero ano, gasgas na yan o ito mas solid para sa rapper na yan, mas solid magmamatter na yan. Ang lakas na itong line na to kaso nakita naman natin obviously yung ginawa ni GL against this line. And there's so many more lines na pwede nating ilista dito, okay? Sa round 3 ni JD. It's just that yung may mga lines kasi si JD talaga na yung setup at saka yung 'di ba yung punchlines minsan mas maganda yung setup kaysa sa punchline, minsan naman mas malakas yung punchline pero hindi maayos masyado yung setup nung mga linya. Kaya eto yung mga at least sa akin lang 'to na nagustuhan ko but you guys, I know you guys have more so put it in the comment section. Gusto ko rin yung punto niya ng Jan, round 3 tatama. So nag-predict din siya, 'di ba, na yung concept nung train of thoughts kasi itong third round 'di ba explain din ni JD yung paano ba nagwo-work yung train of thoughts na concept or style na pen game ni GL. So sinabi niya, alam ko na yung Jan, round 3 yan tatama. Kasi freestyle na 'to in-expect ni JD na yung train of thoughts umiikot dun sa Jan. He was expecting or predicting na, alam ko na yung concept na ginawa mo, Jan. Na later on, ni-reveal sa atin ni GL na yung train of thoughts pala niya is water. Tubig pala, hindi pala Jan. So, nagmintis to. Pero kung tumama to, ang ganda. Kasi, somehow, almost tabla sila nung
quiz, yun, may surprise quiz naman ni GL. So overall, I would say na nabitin ako, bitin. Bitin is the word I would say. Yung mga yung mga wordplay niya dito no ni JD, sobrang lakas ng diin na nakakabitin lang. Yun yung sinasabi ko na minsan nakakabitin lang yung setup na ay kung dinoble down niya sana yung setup, katumbas o kasing bigat ng punchline. Sobrang solid. So, nabitin ako sa third round ni JD. Not as neat as the first round, pero ano siya, sobrang lakas. Talagang banderang tapos yung ginawa naman dito ni JD. Yung connection, eto na yung sinasabi, yung connection ng wordplay tsaka reference niya in here is, to me, is a little bit nabitin ako. Though maganda yung mga gusto niyang puntuhin, yung pagkakatahi lang yung medyo, ano, borderlining, I would say. And I explained na nga earlier. Parang gusto kasi niyang i-showcase na kaya niya din yung style ni GL eh. Yun yung medyo ano, yun yung medyo I believe naging risky dito sa third round. Gusto niya kasi dito i-showcase na hindi kaya ko rin yung ginagawa niya. Yung mga bars niya, almost everything is like a recycled lines ni GL with his own touch. Ganun yung nangyari, 'di ba? Yung yung structure, yung pagbibigay ng punto, yung kanyang punchlines or yung bilang concepts, ano, eh, GL-like parang 'di ba, almost everything is like a recycled line ni GL with his own touch. Iniba niya lang yung punchline, which is kinall out din naman ni GL sa round niya. Iniba niya lang yung nilagyan niya lang ng twist, alam mo yun? Pero I still like his heart in here. Makikita mo talagang hindi nagtipid si JD dito sa battle na 'to, binuhos niya lahat. That is very obvious, most especially how he segment 'no, yung mga rounds niya. Yung first round, paano niya yun, ginawa or paano niya naisip yung segmentation nun, 'no. Ito yung pang first round, ito yung second round, ito yung third round. Obvious yun. Ah, buhos yung mga rebuttal niya, yung wordplay niya, yung bars niya, yung reference niya. Tapos 'pag, patapos na 'di ba multi 'di ba, minumulti niya ang ganda, yung rhyme scheme niya din, then rap speed. Ang dami niyang elements talaga na pinu-put together to showcase his rap skill on every round, and that's one thing I really appreciate kay JD. Talagang lahat ng elements ng rap, yung alam niya is pinagsama-sama talaga niya. Talagang busog na busog in terms of sahog dun sa material niya. Yung naging concept lang talaga nitong third round niya, yung medyo naging risky, 'no? Kung hindi si Jel yung kalaban niya, I'm sure pasok 'to. Naging risky lang dahil parang kinopya niya lang yung sulat ni GL dito, eh, na nilagyan niya lang ng twist. Yun yung nakita ko at least to me, which is again, kinall out nga din ni GL. Pero in terms of overall ano mo yun, um, pagiging, well-roundedness, we have to give it to JD talaga. Okay, third round naman ni GL. Angles, yun nga, yung line jacking, pen game, style breakdown, concept ni-reveal dito ni GL at saka yung selfie bars niya. These are the lines na gusto ko. Sabi niya, ito, obvious na to. Ito, surprise quiz. Hulaan nyo sinong MC nag-spit ng wordplay. Una, yung Invictus ka na, A. Abra, 2018, or B. JD, 2023. Okay, okay, next. Palayan, Palayan, A. Tipsy D, 2016, or B. JD, 2023. Okay, okay, next. Solid Gas, Magma Matter. A. Antonym, 2021, or B. JD, 2024. Now, this line, at ikaw, wag mo na i-freestyle ender mo. This is what GL was talking about. 'Di ba sabi niya, "Wag mo nang i-freestyle yung ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Wag kang mag-alala, ending mo nakasulat na." Now it makes sense. 'Di ba yun yung ano, eh, yung ender ni GL ng ng second round. Tapos na-predict niya na sasabihin ni JD yun at ilalagay ni JD yun sa third round. Grabe. Or kung hindi man niya na-predict 'no, na third round gagamitin, malakas pa rin 'tong linya na 'to. Kasi yun nga yung kanina pa ginagawa ni GL, eh, yung i-expose si JD sa pagnanakaw or paghahalo nga daw niya ng linya ta's nilalagyan niya lang ng twist. Parang, "Okey, maganda 'tong linya na 'to,
ni ano, Anthony Ma, o sige nga gagamitin ko nga rin pero sa ano, ire-reconstruct ko, yung gano'n. Now, obvious na 'tong line na 'to, sunog talaga, napakalakas nito at saka yung Bataan, yung mabagal yung speed, 'di ba, mabagal daw yung, internet speed sa Bataan. I believe ano yun, eh, anggulo yun ni Looney tsaka ni Abra versus Tape si D tsaka si Third D sa 2x2, 'di ba? Yung hindi porket ikaw lang may internet sa Bataan, ikaw lang din si Looney nag-spit nun. Ikaw lang din yung parang may internet sa buong Pilipinas. So yun. Another line na nagustuhan ko, GL, sa mga artist diyan, alam nyo ba yung feeling na nagbi-build ka ng concept from scratch? Yung paint at yung brush, yung sweat at yung dust, yung thrill at yung rush, habang si JD nasa gilid. Ano bang pwedeng ma-adjust? Damn, this right here is S tier style breakdown and character assassination. Sobrang linaw ng imagery and ng presentation about good and bad, open-ended. Open-ended siya. Parang ikaw mismo yung parang ikaw na mismo nakakarinig at magbibigay ng negative mo na hatol, 'di ba? Pero guided yung thinking mo na within the boundaries of negative, kailangan pwedeng magbigay comment about JD. Sobrang ano nito, psychologically sound yung argument na pinresent or yung exposition dito ni GL. Kasi again, uulitin ko STR style breakdown siya and character assassination. Kasi this line right here just explains the entire third round ni JD on a nutshell. Coming from a line na surprise quiz. So, on a nutshell, ito yung ginagawa ni JD. On a nutshell. Ganun lang kasimple na pinresent ni JL sa atin in a very creative manner and hindi lang yon, napakalinaw ng imagery. Ang next level neto is yung presentation. Yung presentation dito ni GL about good and bad. Yung presentation ng good and bad. Ang ginawa lang dito ni GL is that yung good side binigyan niya ng sagot. 'Di ba? Ito yung strengths ni JD. Ito yung strengths niya. Kinomplement niya, binusog niya. So may sagot na 'yon. Anong hindi niya binigyan ng sagot? Yung bad. Iniwan niya 'yon na hanging, open-ended, yung cons or yung bad side ni ni JD, 'di ba? Ine-expose niya lang, pero hindi niya binigyan ng malinaw na distinction. Hinayaan niya lang na lumutang yun sa ere. Bakit ginawa yun ni GL na inopen-ended niya yung cons or yung bad side ng style ni JD? Para ikaw na nakikinig at ako na nagbe-breakdown, tayo na mismo yung magbibigay ng sarili nating hatol. 'Di ba? Doon sa ginagawa ni JD. Pero guided yung thinking natin sa pinresent na argument ni GL. It is only working within the boundaries of negative ka lang pwedeng magbigay ng comment about JD. Kasi nga, inoccupy na ni GL yung space about the good. O, ito yung mga good things. Okay, hindi mo naiisipin yan. Yung utak mo, psychologically, will not come up of anything good na about what JD is doing. Kasi nga, yung box na yon is pinuno na ni GL. So, ang iniwan niyang open na box lang is yung negative. Ikaw ngayon ang magbibigay ng hatol. So, kapag pinakinggan mo ngayon yung linya ni JD, ano na lang yung nabibigay mong comment from you? Negative na lang. Kasi nga yung positive, pinuno na, occupied na, may laman na. Makita nyo? My goodness, grabe. Yung parang therapy session na next level tong ginawa ni JD. Kaya ni GL kay JD. Next level talaga yung intellectual, yung battle IQ ni GL. Sobrang lakas. Tapos ito, yung joke lang yon, wala ka ng buhay ngayon, 'di ba? Unang round ang ganda. Second round
napaisip tayo na naman, third round nung narinig natin 'to, ano, corny na, 'di ba? Corny na. Ano 'yun, hit or miss ba 'yun ni JL o sinadya niya 'yun na gano'n? This right here is good psychological tactics na sinadya niya. He intended to make that line na sobrang baduy or corny. Malakas papuntang corny. Sinadya ni JL yun. Coming from him to trigger yung tinatawag sa psychology na listening fatigue or yung nakakasawa ng pakinggan. Which only shows, again, how psychologically in tune yung overall approach ni GL. Hindi lang basta magandang linya, pero purposeful yung bawat angulo or sukat na sukat yung mga bagay na ginagawa niya. Yes, risky, oo. Pero through times, nakikita naman natin na talagang finesse yung execution ni GL sa mga gantong concept writing. And also shows how far yung priming or yung seeding or yung persuasion na ginagawa niya for his battle. Talagang he takes the fight on a long game method. Bakit? Kasi etong joke lang, sobrang lakas niya, naging meme pa nga siya. Si Keram, ginamit pa nga yun sa ibang kabattle eh, di ba? So dahil na-recognize ni GL na, lakas na ito pupwedeng gamitin sa akin 'to, anong ginawa niya? Ginasgas niya ng siya mismo yung gagamit. Ito yung accusation audit pero to a very long extent na kung sino man yung makakalaban niya, si Sorhenyo man yan or si EJ Power man yan or kung sino man, si Rafi yan or si Slack One, in the future, hindi na nila magagamit itong line na 'to na na ginawa ni Lipcram, credits to Lipcram kasi nga ginasgas niya na of his own doing, which is the listening fatigue. Sobrang lakas ng ah, foresight or yung psychological preparation ng long terms ni GL in doing so. So, yeah, overall, what can I say? Ng third round, this is this is the strongest round for me nung tong ano ni GL. At nalaman din natin na concept pala niya dito is water, no? Yung ice age, tubig, and all that. Kaya pala paulit-ulit. So, I would say all three rounds GL 'to. Etong hindi ko na papahabain 'no, all three rounds kay GL 'to. And the strongest round I would say is the third round dahil nakita natin talaga yung depth ng IQ ng isang GL. Na pakinggan natin yung official decision. Yo, check, check, check! Magingay kung nagustuhan yung laban na yun! Di bias to! Okay! Isa Buhay 2024! JL versus... JL versus JD! Boto ng Horado 7-0 para kay JL! All right, so 7-0 GL. I hope that you like this one. Things that I missed out, put in the comment section. Bukas na bukas sa comment section natin para sa mga linya na palagay nyo na tulugan ko and all that na, or feeling nyo na malakas sa inyo na nabigyan sana ng magandang review. But this is it for me. Thank you all for watching. I love you all. Subscribe. Peace out. See you in the next video. Bye-bye.